Sa mga oras na ito ay nagsimulang magliwanag ang buong palasyo, kaya dahil dito ay naging alisto ang mga gwardiya at sinabi na ang kanilang main god ay dumating na. Samantala, sa kinaroroonan naman ni Daesung, ay minamadali na siya ng mga anino ni Satan, sinasabihan siya na sabihin na niya kaagad ang totoong pangalan ni Satan dahil wala na silang oras. Nanatili namang tahimik si Daesung at patuloy na nag-iisip, at pagkatapos ay bigla siyang ngumiti at sinabi na susubukan niya muna kung gaano kalakas ang Diyos na si Luthra na tinutukoy nila. Kasunod nito ay iniwan na nga niya ang mga anino at nagtungo na sa palasyo. Kaya habang ginagawa niya ito, ay sinubukan pa rin siyang pigilan ng mga anino at sinabihan pa nga na isa siyang baliw na bastardo, dahil sa palagay nila ay hindi makakaya ni Daesung na gamitin ang buong kapangyarihan ni Satan. Sa kabilang banda, habang lumilipad si Daesung patungo sa kanyang destinasyon, ay sinabi niya sa kanyang sarili na ngayong nakakaya na niyang gamitin ang ultimate skill ng Pantheon, ay makakaya na niyang labanan ang isang Diyos na katulad ni Luthra. Kasunod nito ay nakarating na nga siya sa palasyo, at dito ay agad siyang pinigilan ng mga gwardiya. Ngunit sa kabila ng ginagawa nilang ito, ay walang kahirap-hirap silang natalo ni Daesung at tumalsik sa loob ng palasyo. Samantala, si Luthra na ngayon ay abala sa pagbabasa ng mga libro, ay nasaksihan kung paanong ang isa sa kanyang mga tauhan ay naglaho na parang usok. Ngunit sa kabila nito, ay nagpatuloy pa rin siya sa pagbabasa ng libro. Kaya dahil dito, ay hindi na nag-aksaya ng panahon si Daesung at agad siyang inatake gamit ang ultimate skill ni Satan na itinuro nito sa kanya. Ngunit madali lamang itong nasalag ni Luthra gamit ang isang libro. Kaya dahil dito, ay tinanong siya ni Daesung kung siya na ba talaga si Luthra. Ngunit bilang tugon, ay binanggit lamang nito ang kanyang pangalan. Kaya nagtatakang tinanong ni Daesung kung paano niya siya nakilala. Sumagot naman ito na dahil iyon sa kanyang libro kung saan nakasulat ang kanyang buong buhay. Nagtataka namang tinanong ni Daesung kung anong klaseng libro ito. Ngunit sa sandaling iyon, ay biglang nagalit si Luthra at sinabi na siya ay sobrang disappointed kay Daesung, kaya paulit-ulit niyang sinabi ito. Nang makita naman niya ang reaksyong ito ni Luthra, ay agad siyang kinabahan at inactivate ang isa sa kanyang mga mata, sinasabing nakakaramdam siya ng matinding panganib sa nilalang sa kanyang harapan. At gaya nga ng kanyang inaasahan, ay sa puntong iyon ay isang napakalaking daliri ang handa na siyang paisin. Kaya dahil dito, ay agad siyang umiwas. At matapos matagumpay na maiwasan ito, ay sinabi niya na hindi niya magawang pigilan ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bago pa siya makapagpahinga, ay muling nagsagawa ng pag-atake si Luthra. Ngunit sa sandaling ito, ay buong kamay na niya ang kanyang ginamit. Kaya dahil dito, ay kinabahan siya at pagkatapos ay mabilis niyang iniwasan ang mga daliring tatama na sa kanya. Kasunod nito, ay agad naman siyang sumugod patungo kay Luthra upang gumawa ng kanyang sariling pag-atake. Ngunit sa sandaling iyon, ay nagulat siya dahil hindi na niya magamit ang kanyang magic power. At habang nasa gitna pa ng kanyang pagkalito kung ano ang nangyayari, ay sakto namang muli siyang inatake ni Luthra gamit ang kanyang dalawang kamay na parang papatay ng isang lamok. At matapos niyang gawin ito, ay makikitang natama ng ataking iyon si Daesung. Kaya habang hindi pa siya makakilos sa palad nito, ay paulit-ulit siyang pinalo ng kamay ng kalaban. At sa bandang huli, ay hindi na talaga siya makagalaw at nasabi na lamang sa kanyang sarili na hindi niya magawang makontrol ang kanyang mana. Habang nahihirapan naman sa kanyang sitwasyon, ay lumitaw ang mga anino ni Satan at sinimulang kutsain siya, sinasabi na bilasan na niyang mamatay dahil kung hindi nila magamit ang mana na dapat ay sa kanila, ay hindi rin nila ipapagamit ito kay Daesung. At kapag namatay na siya, ay maaari na nilang makuha ang katawan ni Satan mula sa kanya. Sa pagkarinig naman nito, ay hindi nagalit si Daesung. At sa halip, ay tumawa pa nga. Sinasabing gaya ng kanyang inaasahan, ang mga bastardong ito ay hindi gagawa ng mabuti sa kanya. Pagkatapos namang sabihin ito, ay ngumiti siya at ginamit ang kanyang kakayahan na save point. Dahil dito, ay lumitaw ang isang notification, sinasabing ang ultimate skill ng Pantheon na save point ay na-activate na. Dahil dito, ay mababalik siya sa itinakda niyang oras nung bago pa magsimula ang lahat ng ito.
Matapos namang mangyari ito, ay nag-rewind ang oras at bumalik siya sa mga panahon kung saan pinipilit pa siya ng mga anino ni Satan na sabihin na ang pangalan nito. Sa gayon, ay mapunta na kay Satan ang kanyang katawan. Si Daesung naman, matapos masaksihan ang gagawin ng mga ito sa kanya, ay napangiti at sinabi na ang mga bastardong ito ay gaya ng kanyang inaasahan bilang mga anino ni Satan, dahil sa huli ay tatraderin rin din siya ng mga ito sa mga crucial na sandali. Habang iniisip naman niya ito, ay nagsalita ang magic book at sinabi na kahit isauli niya ang katawan ng Great Demon God, ang mga kapangyarihang nakuha niya mula sa mga anghel ay mananatili pa rin sa kanya. Sinabi din niya na ang mga abilidad ng Great Demon God na kanya nang nagamit, ay kasalukuyan ng nakarecord sa system, kaya maaari na rin niya itong gamitin kahit na isauli pa niya ang katawan nito sa kanya. At ang pinaka-importante, ay ang oras na natitira na maaari siyang manatili sa heaven, dahil kung may gagawin mang kakaiba ang Great Demon God sa kanya, ay kapag naubos na ang oras ay wala pa rin itong magagawa dahil kusa siyang babalik sa earth kahit ano pa ang gawin ng mga ito. Sa pagkarinig naman nito, ay tinanong ni Daesung kung ang ibig ba niyang sabihin ay kapag dumating na ang oras na iyon, ay maaari na niyang kunin kung ano ang kanyang kailangan at malaya na siyang makakaalis sa dimensyong ito nang walang pinuproblema. Dahil naman sa ideyang ito, ay napangiti si Daesung. At kasabay ng isang malakas na usok sa paligid, ay sandali siyang natahimik at pagkatapos ay sumigaw siya, sinasabing ibabalik na niya ang katawan ni Lucifer sa kanya. Tuwang-tuwa naman ang mga anino nito, sinasabing tama ang kanyang naging desisyon. At pagkasabi nga nito, ay nagliwanag ang kanyang buong katawan at lumitaw si Satan. Ngunit hindi niya pinansin si Daesung, at sa halip ay tumingin patungo sa direksyon ng palasyo na kinaroroonan ni Luthra. At pagkatapos, ay agad siyang lumipad patungo roon. Makalipas pa ang ilang sandali, ay nakarating na siya sa palasyo. At habang pinagmamasdan niya ito, ay excited niyang sinabi na 6,000 taon na rin ang lumipas noong huli niyang nakita si Luthra. Matapos namang sabihin ito ay nagsimula ng lumitaw sa kanyang harapan si Luthra. Kaya dahil dito, ay nakangiting sinabi ni Satan na sa wakas ay lumabas na rin siya. Hindi naman nagsalita si Luthra at sa halip ay nagsimulang lumutang patungo kay Satan. Mapang-asar naman siyang tinanong ni Satan kung tapos na ba siya sa kanyang paglalaro ng bahay-bahayan sa kanyang mga nilikha. Nagsimula namang sumimangot si Luthra sa kanyang mga naririnig, kaya tinanong siya ni Satan kung ano ang kanyang sasabihin. Dahil dito, ay nagsalita si Luthra at sinabi na kailangan niyang gumawa ng bagong mga nilalang, at si Satan ay isang magandang materyal para gawin ito. Sandali namang natigilan si Satan sa pagkarinig nito, at pagkatapos ay galit niyang tinanong kung gagamitin na naman ba niya ang kanyang katawan para sa kanyang paglalaro. Kasunod nito ay ipinakita ang isang flashback sa isang di kilalang planeta, 6,000 taon ang nakalipas. Dito ay makikita si Satan na naglalakad sa gitna ng mga wasak na gusali, at habang ginagawa niya ito, ay nakita niya ang isang manika. Kaya kinuha niya ito at sinabi na sayang lamang at hindi ito nakapasa sa pagsubok. Kasunod nito ay bigla siyang naglaho sa kanyang kinatatayuan at lumitaw sa isang dimensyon. Matapos siyang dumating dito, ay agad na nagsalita si Luthra, sinasabing siya ay nagagalit. Tumingin naman sa kanya si Satan, at pagkatapos ay sinabi na ang kanyang mga nilikha ay na-disqualified dahil winasak ng mga ito ang kanilang sarili. Galit namang tumugon si Luthra at sinabi na ang lahat ng ito ay kagagawa ni Satan. Pagkasabi nito, ay agad niyang pinutol ang isang kamay ni Satan na kanyang ikinagulat. Kaya habang hindi pa niya maunawaan kung ano ang ginagawa ni Luthra, ay galit niyang tinanong ito kung ano ang kanyang ginagawa. Sumagot naman ito at sinabi na ang katawan ni Satan ay perpektong materyal para sa kanyang mga nilalang. At pagkalipas nga ng ilan pang sandali, ay natanggal na maging ang mga mata ni Satan at napira-piraso na ni Luthra ang mga bahagi ng kanyang katawan. Kasunod nito, ay sinimulang pagmasdan ni Luthra ang ngayon ay wala ng buhay na si Satan. At pagkatapos, ay ginamit ang kanyang kapangyarihan at mula sa katawan nito ay lumitaw ang tila likidong bagay. At pagkatapos ay nabuo ito sa iba't ibang anyo ng mga nilalang. At sa sandaling makumplito na ang mga katawan nito,
ay agad silang lumuhod kay Luthra at tinawag itong kanilang ina. Ang katawan naman ni Satan, na ngayon ay unti-unti nang naglalaho, ay biglang sumabog. At mula dito ay lumabas ang isang scroll at lumipad sa kalawakan. Matapos makalayo, ay nagsalita mula sa scroll si Satan at sinabi na hihintayin niya ang katapusan ng kanyang mga walang kwentang nilikha, at kapag nangyari na iyon, ay muli siyang magbabalik. Pagkatapos naman ng flashback na ito, ay bumalik na ang eksena sa ngayon. Ay galit na si Satan, at habang pinapakawalan nito ang kanyang mga anino, ay sinabi niya kay Luthra na sinabi na niya sa kanya noon na muli siyang magbabalik para maghiganti sa kanya. Hindi naman siya pinansin ni Luthra at sa halip ay ginamit ang kanyang kakayahan na touch of creation. At sa paggawa nito ay nagsimulang lumitaw mula sa lupa ang tila mga kamay na bagay upang pigilan ang pag-atake ni Satan. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin nawala ang galit ni Satan, at sinabi pa nga na simula ngayon ay gagawin niya siyang kanyang panghabang buhay na laruan. Hindi naman pinansin ni Luthra ang kanyang mga sinabi at sa halip ay sinabihan ito na hindi siya pwedeng tumanggi sa kanya at gagawin niya siyang material muli para sa kanyang mga nilalang. Sa pagkarinig nito, ay ginamit ni Satan ang kanyang flames of darkness upang sunugin si Luthra. Ngunit ngumiti lamang ito at sinabi na ang kanyang mga pagsisikap ay walang silbi. Kasunod nito ay ginamit niya ang kanyang Sea of Creation. Dahil dito, ay agad na napawalang bisa ang atake ni Satan. Pero hindi ito pinansin ni Satan, at sa halip ay personal na sumugod kay Luthra. At sa sandaling iyon ay napunta sila sa manumanong labanan. Samantala, si Daesung, na ngayon ay nasa loob pa rin ng katawan ni Satan dahil sa pagkuha nito sa kanyang katawan, ay napapamura at tinatanong. Ang kanyang sarili kung talaga nga bang makakatakas siya dito kapag dumating na ang oras na babalik na siya sa Earth. Samantala, sa Earth, sa Daesung's building, ay makikita ang isang larawan ni Daesung at ginagamit din ito bilang isang mousepad. Ang babaeng gumagamit at nagkokolekta pala nito ay walang iba kundi si Choyong, na ngayon ay naiinis dahil hindi pa rin bumabalik hanggang ngayon si Daesung. Ngunit habang iniisip pa niya ito, ay biglang tumunog ang telepono at sinabi dito na mayroong bisita. Ngunit kusa na itong pumasok, at ito ay walang iba kundi si Soyeon, na ngayon ay agad na binati si Choyong. Pero dahil sa biglaang pagpasok na ito ni Soyeon, ay gulat na gulat siya dahil hindi pa niya natatanggal ang mga poster ni Daesung. Kaya dahil dito, ay sa isang mabilisang kilos ay agad niya itong tinanggal at awkward na tinanong si Soyeon kung ano ang dahilan ng biglaang pagpunta niya dito. Habang nasa gitna naman ng kanilang pag-uusap, ay isang malaking meteor ang ngayon ay patungo na sa planetang Earth. Samantala, kasabay nito, ay nagkaroon na ng pribadong pag-uusap si Choyong at si Soyeon. At dito ay sinabi ni Soyeon na wala siyang idea na si Choyong pala ay nangungulekta ng mga merchandise ni Daesung. Sa pagkarinig naman nito ay hindi nakapagsalita si Choyong at naisip pa nga na kung bakit biglaang pumapasok ang babaeng ito sa kanyang opisina, hindi tuloy niya agad natanggal ang mga poster ni Daesung. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Soyeon at sinabi na matagal na niyang pinag-iisipan ito, na mas mabuting ayusin na nila ang tungkol sa nararamdaman nila para kay Daesung sa pagitan nilang dalawa. Sandali namang natigilan si Choyong sa narinig niyang ito, ngunit kalaunan ay seryoso niyang sinabi na hinding-hindi niya isusuko ang pag-ibig niya para kay Daesung. At sa halip, ay hinimok pa nga niya si Soyeon na ito na lamang ang sumuko at ipaubaya na sa kanya si Daesung. Dahil naman sa sinabi niyang ito, ay biglang tumayo si Soyeon at galit na sinabi na kung ganito ba talaga niya gustong tapusin ang pag-uusap nilang ito. Ngunit habang nasa kainaitan pa ng kanilang diskusyon, ay naganap ang isang malaking pagsabog sa di-kalayuan. Kaya agad na nagulat ang dalawa at napatanong sa kanilang mga sarili kung ano ang nangyayari. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode.